Ayun, no? Di ba yung 5,000 patay? Parang gumaganon siya. Yung response ng makina niya ay high revving. Nasa high rev siya. Ang RPM na nakalagay sa kanya dito ay hanggang 12,000. I'm not sure kung maabot nyo yun, pero 12,000 siya. Ito, importante rin to sa iba. Napakatining nung makina. Wala kayong maramdamang vibration. Hey guys, ngayon nasa harapan nyo yung pinakabago niya labas sa Suzuki, yung Bergman 1.5, kulay puti at saka isang kulay itim. Para sa akin, mas napopormahan ako dun sa puti, pero isang mabilisan lang guys. Tingnan mo naman kung gaano kaganda yung headlight assembly niyan. Ngayon lang ako nakakita ng nilabas ni Suzuki na ganito ka-premium yung headlights. Surprisingly, malaki siya compared dun sa lumang Bergman ha. Pero kung itong bagong release, hindi naman siya sobrang laki. Pero mas malaki siya compared dun sa lumang Bergman. Disc brake sa front, disc brake din sa rear, tapos parehong may ABS and may traction control na rin yan. Naka-TFT panel na rin yan, and binigay na sa inyo yung pinaka-asam nyo na 14 inches parehas na gulong. Yung hinihingi yung proportion dito sa motor na to, binigay na. 14 inches parehas. Hindi na siya mukhang ipinasok sa likod yung gulong. Ang ganda na ng proportion ng katawan niya ngayon. Ito yung taillight assembly niya. Malapad siya kung titingnan. Nakakilis na rin siya. May kamote switch. Kaya naman yung switch na yan, napaka-crunchy tsaka simple. Pero aesthetic eh. Diba sa pinakamapansin mo dyan, meron siyang sub-tank, yung rear suspension natin. So, i-expect natin na mas maganda yung suspension system niyan. Mga times 2 para sa akin yung elegance nito kumpara dun sa itim. Ngayon ko lang nakita naglabas si Suzuki ng ganyang kapinong design. And pansinin nyo yung design dito. Meron siyang accent dito na hanggang dito sa likod. So parang kulay rose gold yung kulay nito, tapos ito white. Doon naman sa black, silver lining naman siya. Dito yung logo ng Bergman 15. And pansin nyo rin, napakataba ng muffler niya. Mataba yung design niya. Now, kumusta naman sa makina? Yung makina daw nito guys ay 2 valves. Single overhead cam, 2 valves sa makina na to. So, we'll see pa rin kung ano yung i-output niya. And sa tingin ko, hindi naman siya pang pabilisan. More on comfort style to and more on simpleng ride lang. Hindi siya pang top end ha, kung top end ang hinahanap nyo. And look at that side profile. Yung grab bar din niya guys ha, ay built-in. Pwede mong pagkabitan ng mga top box mo. But I'm pretty sure yung mga hindi mapapakali dito, tatanggalin nila to. Kakaiba din yung shape ng angkasan niya. Parang paligpik ng isda. Off muna natin siya. Off muna. Off. And then, on natin. Iyan yung boot up niya. Ang ganda talaga ng panel, men. Wala akong masabi sa panel nito. Ito na yata yung pinakamagandang panel na nakita ko talaga sa mga small CC, ha. Sa totoo lang, gawin natin siyang classic. Wow. Men, ang ganda ng classic. Ngayon ko lang nakita yung ganang panel, ha. Ganda ng panel, o kahit malayo, kitang-kita mo. Ganon siya kahit malayo. Tanaw na tanaw. Tawak siya. Meron siyang mababaw na segment dito and meron siyang malalim. Meron siyang charging port dito. Isang charging port na Type-C para kung mag-charge ka sa loob ng under seat. And then, meron din siya ditong compartment. Charging port siya dyan. And then, pwede mo tong buksan kung sakaling yung cord mo ay dadaan mo dyan. Diba? Yung pala yung purpose noon. Keyless. Okay guys, test ride natin to. Ito yung black. Siyempre ito yung white, mas pogi. Aking kaboy. At maidagdag ko lang ang isa pa sa pinaka-importanting na bago dito sa Bergman. Naka-silent start na siya. Hindi na siya yung maingay na starter katulad ng dati. Okay, let's go. Oh, man. First impression, guys. Magaan siya i-drive. Malakas arangkada nito. Pre, may ABS, so may confidence kayo na pumreno. Pero ang gaan niya i-drive, kahit 1/4 throttle lang, kapirasong throttle lang, bumibirada siya. Nakakapagtaka dito, pero parang high revving siya. Nagagalit yung makina. Mataas RPM niya. At saka nakakapagtaka pa dito, mabigat siya sa specs niya. Mabigat siya sa specs niya kasi 100 something kilo to, pero magaan siya i-drive. Maganda rin response ng ABS. Kakaiba yung ungol ng makina nito eh. Maganon siya eh. Mataas yung RPM niya.
mararamdaman mo may lakas pag nakabuelo na yung RPM. Paano ko nasabi? Mamaya pakita ko sa inyo ha. Ito na nyo. Pag nasa around 5,000 RPM, humihila. Ayan, tama ha. Ayun, no? Di ba yung 5,000 patay? Parang gumaganon siya. Ayun lang. Maganda first impression dito ah. Yung response ng makina niya ay high revving. Nasa high rev siya. Konting apply mo lang ng throttle. Ito na mga konting apply lang. Humihila siya ng malakas. Matuling yung hila niya, oh. Lakas ng preno. Diba? Sabi ko sa inyo, malakas preno nito eh. Testingin pa natin yung preno ha. Full brake tayo. Full accelerate tas full brake. Maganda, may confidence ka sa pagpreno eh. Diba? Kahit sagadin mo, goods na goods. Maganda, magawa natin to ng magandang review. Kasi dito hindi tayo makapag-accelerate ng malakas syempre. Hanggang mid acceleration lang tayo dito. Pero pag na-drive nyo to, I'm pretty sure magugulat kayo kasi malakas siya ang marangkada. Malakas humila. Sa mabilisan sabi, maganda calibration ng panggilid nito. Ayun, no? Oh, naganon siya eh. Ito, pakinggan nyo mabuti. Ayun, no? Tas malakas gumigil. Ang RPM na nakalagay sa kanya dito ay hanggang 12,000. I'm not sure kung maabot nyo yun, pero 12,000 siya. Ayun, no? Okay, ito na yung pinakamagandang scooter ni Suzuki ngayon na mga 150cc. Kinumpleto nila lahat. Tapos sinagad nila. Gawa natin to ng detailed review soon. Alright guys ha. Ito may dagdag ko lang, pero sa tingin ko ito importante rin to sa iba. Napakatining nung makina. Wala kayong mararamdaman vibration. Sa iba kasi very big deal yon. So ayan, sinabi ko sa inyo, walang vibration. Try nyo nang makita nyo. Men, sobrang ganda talaga ng panel. Pero ngayon, so far nagandahan ako. Mabigat yung motor pero magaan yung pakiramdam. Mabigat yung motor pero magaan yung pakiramdam. Kasi malakas yung makina. Ayos. Shoutout kay Dane. Alright guys, what's up? This is Kapwa and ngayon nandito tayo sa official release ni Suzuki sa Market and we're happy kasi naimbitahan tayo ni Suzuki for the release of this Bergman 15 na pinakaabangan na napakarami kasi ngayon lang ako nakakita ng design ni Suzuki na ganito ka-elegante. See for yourself and testing nyo yung Bergman 15 kung makaka-tasting kayo kasi I'm pretty sure magugustuhan nyo to lalo na kung fan kayo ni Suzuki. Yung pinaka nagustuhan ko dito sa motor na to habang dinadrive ko is yung suspension kasi kung mapapansin nyo, naka-sub-tank na yung suspension natin. Kaya magkakaroon ka ng better feels and comfort kapag dinadrive mo na to. And para sa akin guys mas inclined to sa comfort bias kaysa naman sa performance. Kasi yung performance niya is more on arangkada rather than dulo kasi naka 2 valves din to. So we're very thankful kay Suzuki kasi nilabas nila yung ganitong klaseng motor na siksik na sa features and kahit papano is sulit na sulit pa rin. Kaya punong-puno na yan kasi lagi nire-request sa mga Pinoy. So thank you so much Suzuki kasi pina-experience nyo sa amin yung ganitong klase ng motor sa 150cc category ng mga scooters. Ano yung mga gusto nyong test na gawin natin dito sa Bergman 1.5 kapag matetesting na natin to? Comment lang kayo dyan. Kahit konting throttle lang, mararamdaman mo kagad yung response niya. Even though 2 valves lang to, maganda yung pinakita niya short distance. Eh, ang tanong ko dito, alam niyo naman, syempre, nangangamonti tayo, testing tayo sa racetrack. Eh, kumusta kaya to sa 400 meters? Ano? Maybe very soon, marereview natin yan. Maganda yung makina niya, tingnan natin sa duluhan. Yan. Elise, ako si Kapwa. And yes, yung sa technology kasi, sobrang dami niyang nilagay na technology kay Bergman 1.5. And yung halos lahat nasabi na nila, pero yung isa na pinaka-importante is yung TPMS or Tire Pressure Monitoring System. Isa siya sa pinakaunang nilabas dito sa Pilipinas na meron nun. Yun yung mga bagay na talagang nagmamatter most, especially sa pang-araw-araw natin ginagamit. Traction control, safety sa braking, may confidence ka, kaya kahit pumreno ka, front or rear. In fact, tinetesting namin siya kanina. Siksik siya sa technology, and yung presyo niya, 165,000. Pasok na talaga yun. Ano pang reklamo doon, di ba?